Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Mainit si Senator Alan, panay ang kanyang Facebook Live, panay ang kanyang online selling, at doon siya nagsusumbong sa taong bayan. Dahil nga itong kanyang kaldero, itong 2019 SEA Games ay mainit nang iniimbestigahan. At malas niya dahil sa sobrang dada niya dito sa Facebook Live at sa kung saan sino-sino na inaakusa niya. Halimbawa, itong si Lacson, pag-uusapan natin mga ka-Wonder, dahil na bad trip si Lacson sa kanya at siya ay gusto na ngang makitang nasa kulungan. So yan pang pag-uusapan natin mga ka-Wonder. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. Ngayon sabi ni Senator Lacson dito sa isang balita from Inquirer, sabi, Senator Cayetano has crossed the line. Kumbaga, parang pag sinabi mo kasing cross the line, parang may mga bagay na ginagawa ka sa tao pero kaya niya pa rin tanggapin o i-tolerate. Pero minsan may mga lumagpas ka na, kumbaga. Lumagpas ka na dun sa limit, sa boundary. So ito po yung naramdaman ni Senator Lacson dito sa ginawa o sinabi nitong si Cayetano na panay nga ang live dyan sa Facebook. Meron pa siyang mga live dyan, may suot siyang t-shirt na Minion at yung isa raw doon na Minion ay itong si Matibag, si NBI director. Kasi mga ka-Wonder, kung papansinin natin, Minion, ibig sabihin, meron pang mas mataas dyan. Kumbaga, meron mga nagpapakilos dyan. Parang gano'n ang dating, So, nabasa naman natin yung ibig niya sabihin noon na hindi raw siya Malacanang senator. Sobrang daldal nito, si Alan Cayetano. Kaya parang Marcoleta rin ito, yung sarili niya is parang pako na yung martilyo na ipinupukpok niya sa sarili niya hanggang sa lumubog siya. Well, isa na naman, bukod dito sa DOJ nga, kay Ombudsman, ang pangalan ito, Remulla, Boying, iniimbestigahan na nga siya, nagdagdag pa siya rito kay Senator Lacson. Dahil bakit? Senator Cayetano has crossed the line. Senator Panfilo Ping Lacson accused Senator Alan Peter Cayetano of crossing the line over his claim that Lacson's net worth had doubled. Lumaki daw yung network nitong si Lacson, lumaki, nagdoble daw, vowing to defend his integrity ayon kay Lacson while saying he is gathering informants. Patay. So nagagather ng information ang NBI dito ngayon sa kaldero niya at yung sa SEA Games niya, 10 billion na pondo, Nasabi nga ni Senator Risa that time, na nag-alboroto itong si Pia Cayetano na may white elephant sa room. Pag sinabi kasing white elephant, there is something which is supposedly big, something that everybody could utilize, something nakapakipakinabang. Pero parang wala, nandyan lang, hindi napapakinabangan. Parang gano'n ang ibig sabihin, na nag-react nga itong si Pia. At ito nga ngayon, nakarating sa atensyon ni Matibag dahil nung pumunta siya dyan sa Clark para tignan o asikasuhin yung tinatayong academy ng NBI dyan sa Clark, pero may nagbigay sa kanya ng mga karagdagang impormasyon laban dito kay Cayetano. Kaya nga sabi naman ni Lacson ngayon na binadrip niya, sabi niya, while saying he is gathering informants and witnesses willing to provide information and evidence to put him in his proper place. Siyempre, pag sinabi mo mga plunderer, etong si Bong Revilla, etong sila Jinggoy, si Marcoleta, walang ibang nilaan dyan. Malapit lang dyan sa Sandigan Bayan din yan. Na kung saan ito yung criminal court na siyang pag dumating na dyan, dadamputin na itong si Cayetano at ipatatapon din siya doon. So, walang iba. Sabi nga, put him in his proper place. Lacson is referring to Payatas QC Jail. Magkakasama yung mga plunderer doon. Kasi na bad trip na siya,
Sabi ni Lacson, my integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. So, inatake ni Cayetano yung integrity nitong si Lacson. As of this morning, I'm still counting informants, no? Binibilang daw ni Lacson yung mga informants niya na siyang magdidiin dito kay Cayetano. Pagdating sa mga investigasyon, mga ka-wonder, no doubt na mahusay ito, kaya nga blue ribbon yan eh. At eksperyensadong investigador yan, si Lacson, way back when he was still with the force, bilang PNP. No? Sabi, informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place. And Lacson was referring or is referring dito sa Payatas, Quezon City Jail. No? Kanina niya lang sinabi yan, kaya talagang lalong madidiin itong si Alan Cayetano. May video pa siya rito, mga ka-wonder. Panoorin muna natin. Isa lang, dahil sa dami nito, mauubos oras natin. Marcoleta, I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize po, wineweaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point... So yan ang tukoy niya, no? Sinabi niya rito, mukha ka-wonder, wini-weaponized. Ibig sabihin, inaarmahan. In other words, parang ginagamit ang DOJ, Ombudsman. Sino ngayon ang nag-weaponized? Alam niyo naman, siguro ang tinutukoy nito, hindi ko na kailangan banggitin. You can read between the lines sa mga sinasabi niya noon. No? At isa pa, sinabi niya, kung si PBBM daw nakasalang, ipagtatanggol niya rin daw. So, lumabas sa bibig niya na since si Sara nakasala ngayon, pinagtatanggol niya. So, nakita rito, no, na napakadaldal mo na you're supposed just to be somewhere in the middle, no, na mamagitan ka bilang senator judge. Pero tignan mo itong ginagawa mo. Ikaw nga itong malakas, pinakamaraming comment na nagpapasikat ka, na nakikita ng taong bayan na obvious yung pagsaside mo kay Sara Duterte. Ngayon, sige, gamitin mo, abuse mo yung position mo bilang senator judge. Eto ngayon. At sinasabi niyang hindi raw nakulong dahil sa krimen, dahil daw sa kumbaga parang sa kanila pong konsensya, no? Wala bang kaso ang mga ito? Yan ang una niyong tanungin. Wala ba silang kaso? Yan, maaari mo sabihin panggigipit yan kung wala itong kaso. Meron, mga ka-wonder. Meron. Ngayon, sabi nga ng tao, wini-wish nila sana makulong na tong si Cayetano bago dumating yung SONA ng Pangulo. Kasi gusto niya raw pag-usapan yun after ng SONA. Alam niyo kung ba't ganito si Cayetano? Dahil masyado na siyang napindot niya na. Napindot niya na, mga ka-wonder, yung kanyang panic button. Nagpapanik na ito. Kasi nasa kulungan na si Jinggoy, nasa kulungan na si Marcoleta, at yung iba pang mga tao na talagang akala niya hindi makukulong kagaya nitong si Defensor, no? Nandoon na. Susunod siya. At kapag ito'y napatunayan, poposasan, magsusuot to na mahiwagang bracelet. Siyempre, ano ba yung sinasabi ni Lacson dito ng gathering informants and witnesses? No? Ito po yung sinasabing overpricing doon sa mga issue ng SEA Games. No? Dahil mga ka-wonder, 10 bilyong piso lang naman ang at stake dito, ang issue rito. No? Na despite na sa laki niyan, may mga hassles pang mga narinig. Pagkain ng mga atleta, yung mga ginagawa at yung utang sa mga contractors, yung mga services, hindi pa raw nabayaran. So, yun yung ibig sabihin saan napunta yung pera. At itong mahiwagang cauldron o yung kaldero na sinabi nga ni Senator Drilon na pati siya nagtataka. No? Si Senator Drilon na yan, dating Senate President, 3 times na naging Senate President yan. At mahusay yan na senador. No? Siya rin nagsasabi. At marami nagsasabi dyan na nakalimutan yan dahil sa kalagitnaan ng COVID. At ngayon ay bubuksan. Kaya na ninervyos itong si Alan Cayetano at nagdadaldal, nagsusumbong doon sa social media.
Akala niya naman yung social media may magagawa sa kanya. Dahil pag ikaw napatunayan may kaso ka, walang pwedeng makialam dyan. Otherwise, magiging obstruction itong mga taong ito ng justice. No, pwede sila mag-ingay. Pero pag batas na nagsalita, wala na siyang magagawa. So, 10 billion piso mga ka-wonder ang pinag-uusapan dito. At alam nyo na kung gaano karami ang 10 billion piso. So, nagkaroon ng katanong kasi mga ka-wonder, paano ginamit ang ilang pondo? Obviously, kasi nagamit naman yung iba. Kaya kung titignan nyo may Clark, okay naman, nandyan naman. Pero, upon investigation, upon the, tawag dito, yung pag-liquidate o yung pag-audit ng COA, may mga ilan dun na hindi na-liquidate ng maayos. Kaya ito ay pinagdududahan. Pag sinabing hindi na-liquidate ng maayos, walang tamang resibo o hindi nakapagbigay ng resibo o hindi tama yung dokumento. So ngayon, yung Senado ay nagsasagawa ng pagdinig upang siyasatin yung paggastos. At ngayon, sinasabi nitong si Boy 10K na sobrang daldal, no, nasa sobrang kadaldalan at pabibo niya diyan sa Senado, na kahit na siya ay senator judge at dapat mamagitan siya, hindi siya yung mayroon na buo ng opinyon at halatang kumakampi, o sige, umabuso ka. Well, ang compensation niyan, tignan natin sa ibang anggulo, which is ito. No? Sasabihin konsensya, political prisoner, oh come on. Pag walang kaso yan paniniwalaan ka namin. Pero dahil may kaso yan, di ikwento mo sa pagong. Tignan ko kung hindi ka pagtawanan ng pagong. So, ang aligasyon dyan dito, alam natin na pag-usapan na natin, overpricing, ano? Itong mga isyong naging laman ng balita, yung uniforms, no? I'm not sure kung, of course, yung uniform dyan, siguro overpriced din, ano? Yung sinasabing sporting equipment, siyempre, bakit ganito yung mga equipment, no? Alam natin, may mga nagreklamo. Yung mga ilang procurement contracts, dumaan ba yan sa tamang proseso, sa tamang bidding, no? At yung mga kausap, no, magkano talaga yan, totoong yan, o pinatungan pa, yung mga ganong strategy siguro, no? Gasto sa mga facilities, no? Kontrobersya sa SEA Games, cauldron, ito yung sinasabi natin, ano? Nakala nila yung cauldron lang ang issue. Hindi lang bukod sa overpriced yung cauldron, may iba pa pala. So, mahalagang tandaan mga ka-wonder, no? Kahit na sinasabi natin na ito yung mga aligasyon at isyong sinisiyasat pa lang at hindi pa ito napatutunayan. Pero may sinasabi na rito marahil na prima facie. Kaya ito ngayon ay iniimbestigahan. Yung isyong procurement pa nga lang mga ka-wonder, no? Na isa sa mga tanong noon na sinasabing nasunod ba yung Government Procurement Reform Act? Kasi meron tayong sinusunod na batas sa pag-purchase ng mga bagay-bagay na gamit ang penda ng pondo ng gobyerno. Diba? Ano yung mga tanong? Yung nga, gaya na sinabi ko kanina. Nagkaroon ba ng bidding? Diba? Kasi dyan nagkakadalasan dyan. Scratch my back and I'll scratch yours. Na kunyari may bidding o kaya bidding-biddingan pero meron ng napili. Minsan nga, meron ng under the table. May kasyunduan na. O ikaw, sa'yo ko bibigay pero ganito, ganyan, ganito. No? Yung sinasabing may favoritism ba? Oh, of course. Maaring makita yung anggulo na yan. At isa pa, may overpricing ba? Yan yung mga tinitignan dito mga ka-wonder. Kaya sa usaping legal mga ka-wonder, dapat patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Malinaw yung ebidensya ng COA. No? Yung sinasabing unliquidated dito na tinutukoy nila na medyo may problema sa dokumento. No? At bakit sinasabi ni Lacson na dapat makulong? Biruin mo, kapwa niya, senador, na bad trip sa kanya. Dati, ang katunggali lang nitong si Lacson sa pag-aargumento ay yung katag team nitong si Alan na si Marcoleta. Ngayon, wala na yung katag team niya. Nawala, nakulong. Kaya na medyo dumaldal. Ang katag team niya ngayon, yung kapatid niya na, itong si Pia, na medyo hinihingal pa kapag magsalita, na medyo condescending pa kung magsalita laban sa kapwa niya senador. Ngayon, na bad trip tong si Ping, no? Na ito nga, gusto niyang makita ito, si Alan Cayetano na naghihimas ng rehas dyan sa Payatas, Embaho dyan mga kawander. Pag sumingaw yung basura dyan, sana sana yung facility sana nila, sabi nga ng iba, sana bukas, para pag umamoy yung basura,
at bukas na bukas yung selda nila, yung kanilang rehas, at naaamoy nila yung baho para maramdaman nila yung paghihirap ng mga taong nakatira doon, no? Na nagbubungkal ng basura para lang mabuhay sila. Binubungkal yung basura. Samantalang itong mga ito, kung mapatunayan, ito, plunder na nga iba, nagbubungkal ng pera para mamantikaan yung mga bunganga nila, no? Kaya ito yung sabi ni Lacson na gusto niyang makulong ito. Kaya yung status ngayon ng aligasyon ay wala pang pinal na hatol dahil ito nga ay nasa kamay ng DOJ, NBI, at tumutulong na rin si Lacson gumagamit ng informants, gumagather, at ng witnesses against Alan Cayetano. Kaya may pagkalalagyan talaga ito, si Boy 10K, no, na panayan sumbong sa Facebook at kung ano-ano pinagsasasabi. No? Kaya itong mga aligasyon man ito, iniimbestigahan pa yan mga ka-wonder. Wala pang hatol. Kasi pag dumating yan sa kamay ng sandigan, yan na, magre-rehas na siya at i-enjoy niya na yung amoy nitong payatas. Ngayon mga ka-wonder, kailangan mangyari muna yung mga bagay bago makulong itong si Alan. Of course, una, may reklamo. Meron ba? Meron. May nag-report na nga, no? Iniimbestigahan na nga ito. Ito nga, may iniimbestigahan na nga siya. May probable cause ba? Meron. Itong COA, sinabi na hindi maayos ang pagkakabigay ng mga documents para patunayan yung mga nagastos. At may magsampa ng kaso. No? Of course, kahit motopropyo yan, basta't nakita nila na ito ay may aligasyon, mayroong nakikitaang probable cause, sasampahan yan. At itong paglitis sa korte kapag yan ay naayos na yung investigasyon. At kung mapatunayang guilty yan, beyond reasonable doubt, tsaka lang siya maaring mahatulan at makulong kasama ni Marcoleta, at tsaka nitong sina Jinggoy, at tsaka itong sila Revilla. No? Kaya ang chance nitong si Cayetano, mga ka-wonder, no, na makulong, sa ngayon, hindi pa natin alam. At wala tayong may bibigay na tiyak na bilang ng percentage kung gaano kalaki, no? Pero nga, pag yan ay napatunayan, na tulong-tulong na nga itong tatlo sa pag-gather, at ang malakas na ebidensya dyan, mga ka-wonder, itong COA, no? Na may nakita sila dyan na mga bagay na nagbigay ng red flag. At yan ay pag nangyari, kulong si Boy 10K. At doon nga pala sa nagbanta sa akin, etong sino ba tong kubang na to? Nagbanta ito sa akin, mga ka-wonder, no? Nasabi niya, ikaw na ang susunod, sabi niya sa akin. Kala niya siguro yung pagkamatay ni Mima, Alicia, at saka ng ibang, at saka mapapatahimik niya ibang vloggers, hindi ganun kadali yun, ano? Kung pagod ka na sa buhay mo, sige, hanapin mo ko, puntahan mo ko. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Share this video para malaman nila na itong si Cayetano ay gustong ipakulong ni Lacson. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless. Kung ano sa puso yun ang lalabas,